Una sa lahat, sapul sa video ang biglang pagsulpot ng buhawi na yan sa Pennsylvania sa Amerika. Nagliparan ng debris ng mga nawasak na gusali. Sa kuha naman ng CCTV, kita kung paanong tinangay ng malakas na hangin ang ilang upuan at mga unan sa gilid ng isang swimming pool. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Magandang umaga ang ngayong May 14, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na siyang humarang umano sa operasyon kontra droga kung saan umano sangkot si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012, ipapasabi na ulit para dumalo sa pagdinig ng Senado. Pinakamalaking blockade umano ng China, kasado na raw para harangin ang civilian mission ng atin ito coalition sa Panatag Shoal. Pagbabalik sa lumang school calendar, kasado na ng DepEd pero mga estudyante papapasukin din tuwing Sabado. Isang van na bagsakan ng bumigay na poste ng ilaw sa EDSA. 2 buwan bago ang Olympic qualifiers, Gilas Pilipinas magpapalit ng players dahil sa injury. At silipin ang dilema ng isang netizen na nawalan na ng sapatos, di pa alam kung paano paparakin ang nasakyang tricycle. Ipinasabi na muli ng Senado si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. dahil hindi na naman ito sumipot sa pagdinig sa PDEA leaks. Paliwanag ng kanyang kampo, may COVID daw si Ochoa. Nagkainitan naman sa pagdinig ang isa sa mga resource person at si Senator Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kay Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador nakonvict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Nagkatensyon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kaugnay ng umano'y PDEA leaks. Order. Sa umano'y leak, idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad sa noon siyang drug surveillance noong 2012. Nagkasagutan sina Senador Jinggoy Estrada at dating PDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dating kasong plunder ng senador. Kinuwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ni Morales na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Dahil dito, natanggal sa serbisyo si Morales at pinatawan pa ng lifetime ban ng Civil Service Commission mula sa paglilingkod sa gobyerno. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, ay yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! Pinagsabihan naman ni Senator Bato de la Rosa si Morales sa pagsagot sa senador. Pero naniniwala raw si Bato na totoong isiniwalat na dokumento ni Morales. Sa gitna naman ng pagdinig ay may ipinakitang CCTV footage si Morales sa loob ng kanilang bahay noong May 1, 2024. Dito, kasama ni Morales ang kaibigang ex-PDEA agent din na si Romeo Enriquez. Ka-video call naman ni Enriquez noong mga oras na yun ang isang Eric Picoy Santiago mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pinag-uusapan daw dito na may gustong umareglo kay Morales para tumahimik sa PDEA leaks at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa insidente. Inamin ni Santiago na kausap nga siya ni Morales sa video. Pero gawa-gawa lang daw niya ang mga sinabi niya sa video para makarating siya sa Senado. May ibang pakay daw si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan.
Para makapunta lang po ako rito at may presenta ang mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Hindi naman napiga si Santiago kung bakit kinailangan niya magsinungaling kina Morales at Enriquez. Pinasumite muna sa Senate Committee ang mga dokumentong dala ni Santiago para mapag-aralan. Naungkat din sa pagdinig ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. Kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Kinwestiyon kasi ni Morales ang bilis ng resulta. Yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi isinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang nirequest ni Marcos at hindi kasama ang iba pang illegal na droga. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation dahil daw tinamaan ng COVID-19. Ipinasabpi na siya ng Senado para makadalo sa huling pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Makakausap natin si Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Magandang umaga po, Yusek. Hi, good morning po at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Yusek, meron po bang mga bagong pinadeport po ngayon? Pakibigyan po kami ng detalye. Opo, actually ang ipapadeport po natin ngayon is 167 na foreign nationals. Karamihan po rito talaga mga Chinese. Ito ho ay pangatlo na sa deportation na ginawa natin. May nauna po tayong pinadeport na 14 Malaysians and then 45 na Vietnamese. And then after that, meron pa po tayong kasunod na pang-apat na batch, mga 44 foreign Chinese naman po ang papadeport natin. Yung binanggit po namin kanina, ang mga complaints po dito or kaso ay parang overstaying. Tapos paki-explain lang po yung basihan sa pagpapadeport sa kanila. Kasi po nung nirate po natin yung scam hub dito po sa Banban, Tarlac, automatic po kailangan pag foreign nationals po, i-present mo yung mga dokumento mo pag hinanap po ng mga taga-immigration. And during that day, yung inspection po, wala po silang maipakitang mga dokumento. So yun po ay violation ng tinatawag nating immigration laws. Failure po yan to present yung working visa nila and passport during the inspection. So automatic po, violation po yun ng kanilang condition of stay dito sa atin. So as a foreign national at nag-violate ka ng ganong mga terms and conditions, automatic po kakasuhan ka po ng Bureau of Immigration. Linawin ko lang, sila po ay, since pinadeport na po sila, paano po yung mga kinakaharap nilang kaso? And then paano naman din po itong mga nag-ooperate nung yung hub dyan, yung Pogo hub dyan sa Tarlac? Yung mga nag-ooperate po ng hub, yung specifically po dito sa Banban, naiwan po, iniwan po natin sila yung mga involved po sa human trafficking, yung involved po dito sa pagpapatakbo po nung Banban scamming hub, yung Pogo hub po dito sa Banban. Automatic po, kakaharapin po nila yung mga kaso po na ipinail natin dito laban sa kanila. Yung binanggit niyo, human trafficking, and then earlier yung may ibang charges din po of illegal detention. Pero pagdating po dito sa isa nga yung overstaying sila at violation of immigration laws, natuntun nyo na ba kung paano po yung proseso? Na kasi medyo marami sila eh. So pagpasok nila dito, yan na nga, wala po silang mga tamang dokumento, walang mga passport. Apo, actually, kasama na po namin sa pag-iimbestiga yung Bureau of Immigration kung ano po ba talaga yung status nila. Sila po ba ay nagsimula sa student permit at na-convert po sila as tourist o kaya working permit. Yun po yung kasama po sa investigasyon na ginagawa po ng Interagency Task Force on Human Trafficking. Yusek, huli na lang po, ilan na lang po yung naiwan pa at may next batch pa po ba ng mga ide-deport? Meron pa po tayong 44 na Chinese nationals na ide-deport po in these coming days.
At meron pa pong yung ibang aside po diyan sa mga Chinese, meron pa po diyan mga ibang foreign nationals like yung Rwandans, meron po tayo diyan, mga Kyrgyzstan. Ipapadeport din po natin yung mga yun. Ay, huli na lang po, pumasok lang po kasi yung ibang videos, parang may kuha po na yung iba po dyan sa mga ipapadeport ay nakagapos. Yusek? Opo, ano po yan, procedure po yan, safety procedure po na ginagawa. Siyempre, magkakaroon po ng paglipad na gagawin and they will be boarding an airplane na hindi mo sila pwedeng manggulo doon. Mamaya kasi bigla ho sila magwala doon at gumawa ng eksena sa loob ng eroplano. So just a safety precaution po. Kailangan po talagang lagyan po natin sila ng post. Okay, maraming po salamat kayo sa Gilbert Cruz. Pumalag ang China sa wala raw basehang alegasyon ng Pilipinas kaugnay sa reclamation at pagtatayo ng artificial island sa Escoda Shoal. Pero giit ng Philippine Coast Guard, malinaw ang ebidensya na baka tuwing gabi sumasalisi ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang dalawang sandbar sa gitna ng dagat na nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa may Escoda o Sabina Shoal malapit sa Palawan. Nabuo ang mga sandbar dahil sa tinambak na patay at durug-durug na corals sa northeast portion ng Bahura. Ayon sa PCG, bagamat hindi pa lumilitaw sa ibabaw ng dagat, may 10 lokasyon pa sa paligid ng Escoda Shoal ang nakitaan nila ng mga tinambak na corals. Senyales yan na inuunti-unti raw ng China ang pagtatambak para gumawa ng artificial island kalaunan. Hinala ng Coast Guard, gabi ginagawa ng China ang pagtatambak at napigilan lang nang bigla silang mag-deploy ng barko sa Escoda Shoal noong Abril. The Chinese, whether sanctioned by the state or not, have already came up with a study on how to do island building in making use of the coral reef, in making use of crushed corals. Umalag naman rito ang China. Wala raw sapat na basihan at puro haka-haka lang ang mga akusasyon ng Pilipinas para sadyang dungisan ang imahe nila at lokohin ang international community. Mas mainam daw na itigil na ng Pilipinas ang mga iresponsable nitong pahayag at bumalik na lang sa mapayapang pakikipagdialogo at konsultasyon. Buwelta naman ng Philippine Coast Guard, bistado na nila ang China, kaya hindi na raw nito kailangang magmaang-maangan pa. We have photos and videos to prove that. And they should be man enough to accept that they have really deployed and intruded our own waters. Sa ginawang monitoring ng PCG mula noong April 16, lumalabas na di bababa sa halos 50 mga barko ng Chinese Navy, Coast Guard at militia vessels ang umaaligid sa Escoda Shoal. Nakakabahala yan, lalo't 71 nautical miles o nasa 132 kilometers lang ang layo ng Escoda mula sa Palawan. Pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. Para pigilan pang posibleng reclamation ng China, isang buwan nang nakabantay sa Escoda Shoal ang BRP terasa Magbanwa ng PCG. Nababahala na rin ang National Security Council sa sitwasyon sa lugar. Kaya naglabas din sila ng direktiba sa PCG at AFP na paigtingin pang surveillance sa Escoda Shoal. This comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner, no? Again, crush coral na naman, obvious na it's from another place, dinagay doon, and now we are seeing it in Sabina Shoal. So yes. We are alarmed by all of this development, at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Anyo, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nakaabang na raw ang mga barko ng China na layon umanong harangin ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Panatag Shoal ngayong araw. Ayon sa dating U.S. Air Force official at ex-U.S. Defense Attaché na si Ray Powell, base sa kanyang monitoring, hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard at 26 na maritime militia ships ang nakadeploy na sa paligid ng Scarborough. Ito na nga raw ang largest blockade ng China na nakita sa lugar.
Hindi naman na raw yan kinagulat ng Atin Ito Coalition, kaya tuloy pa rin ang misyon na maghatid sila ng mga ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, hindi malabong magkatotoo ang forecast ni Powell, pero tiniyak nila ang kaligtasan ng mga sibilyan na makikiisa sa civilian mission. Kung anong planong gawin ng China, ito ba'y nananakot lang, signal para nervyusin at umatras kami? Hindi ho naman kami aatras. Pero hindi naman ho kami susugod sa gulo. Ayaw naman namin magpa-water cannon. Pinag-aaralan na ng Kamara na magsagawa ng hiwalay na pagdinig tungkol sa kaduda-dudang citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, mabigat na issue ang citizenship ng alkalde lalo pat isa siyang opisyal ng gobyerno. Nakaka-alarma raw kung isang ang Chinese citizen si Guo na nakapag-register bilang botanteng Pilipino. At kung totoo ito, kailangan ding malaman kung paanong mabilis na nakakuha ng passport ang alkalde. Kasalukuyan na rin iniimbestigahan ng Senado ang issue sa pagkakakilanlan ni Mayor Guo. These are very alarming, no? Kumbaga, minamanipula nila ang ating mga batas, ang ating pong mga proseso dito sa ating bansa, and dapat po matigil ito. Again, this is a national security issue na kailangan po pagbigyan at pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Kahit pa mabawasan ang araw ng pasok, desidido ang DepEd na ibalik ang dating school calendar sa susunod na pasukan. Pero para hindi mahuli sa aralin, pinag-aaralan na ang pagkakaroon ng pasok tuwing Sabado. Mga estudyante at magulang, pabor kaya dyan? Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ibabalik na ng Department of Education ang dating school calendar para sa school year 2025 to 2026. Ngayong taon, magsisimula sa July 29 ng klase. Kasama sa planong ito ang pagkakaroon ng klase tuwing Sabado na magsisilbing bilang makeup classes dahil mababawasan ang araw ng pasok ng mga estudyante. Kung may ibang pabor na magulang dyan, may ilan namang hindi sang-ayon tulad ni Joanne. Masyado na pong mahaba, kunti na lang yung pahinga ng mga bata, kunti na lang yung laro niya. Para naman kay Lito, kaunting tiis lang ito para maibalik sa Hunyo ang umpisa ng klase. Sinususpindi naman daw kasi ang face-to-face classes dahil sa matinding init. Kung kailangan, pwede. Kasi ano din yan para maibalik sa normal. Diba? Sobrang init kasi, kawawa yung mga bata. Pati ang ilang estudyante, may opinion dito. Si Jai na grade 2 student, ayaw raw pumasok ng Sabado. Okay lang sa'yo pumasok ng Sabado? Hindi. Bakit? Sabado-linggo, walang pasok po. So dapat Sabado-linggo walang pasok. Ano bang ginagawa mo pag Sabado-linggo? Minsan nag-aano ng assignment. Handa naman ang gurong si Angelica na magtiis sa dagdag na araw ng pasok basta't para sa ikabubuti ng mga estudyante at kapwa niya guro. Kasi with the previous 2 years po na pumapasok po yung mga bata ng summer, marami pong apektado. So, very hazardous po sa teachers and students to the point na marami pong nagkakasakit. Hiling lang niya, magkaroon sana sila ng dagdag sahod. Hihilingin na lang po namin na sana makompensate po kami sa gagawin po naming sacrifice. 1 day na lang po yung magiging pahinga namin. So, in my opinion po, mahirap po talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Epektibo na ngayong araw ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Na ng 2 piso kada litro ang gasolina. 50 sentimos naman kada litro ang rollback sa diesel at 85 sentimo sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang rollback ay dahil sa potential ceasefire sa Gaza. Lumaki rin ang inventaryo ng langis ng Amerika. 2 tulak ng droga arestado sa buy-bust operation sa Caloocan. Van nabagsakan ng tumumbang poste sa EDSA Quezon Avenue, isa sugatan. At pagsik ng buhawing tumama sa Pennsylvania sa Amerika, nasa pool sa video. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Paulit-ulit na nga sinabing bawal, may mga motorista pa ring mapilit na dumaraan sa EDSA busway. Ang mga nahuli, kanya-kanyang palusot pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Gwardyado ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang bahagi ng EDSA busway sa may Ortigas. Hindi nakaligtas sa mga pasaway ng motoristang patuloy pa rin sa pagdaan dito kahit matagal nang ipinagbabawal. Agad tinikitan ang dalawang rider na ito na napag-alamang mga pulis pa. Aminado naman ang mga rider sa kanilang pagkakamali. Ay medyo umano lang po, napasabay lang po ako doon sa iba na nagkaroon po sa bus lane. Alam niyo po bawal? Opo, bawal po eh. Medyo matraffic po, nag-aabol lang po sa oras. Umubertik lang naman ako doon sa gilid lang naman. Ang isa namang ito, napagilid sa busway dahil may emergency raw na kailangang maabutan. Nanganganak na umano ang kanyang misis ngayong umaga. Pero wala pa rin siyang kawala sa ticket. Alam ko naman yung rules and regulations saka yung mga rules and regulations regarding sa bus lane. Kaso syempre, gawa nga ng mga anak ko yung misis ko. Ngayon, schedule po. Actually, may trabaho po ako. Nag-leave lang po ako ulit ngayon para po emergency leave para mga anak ko. 6 na rider kaagad kasama ang tatlong yan ang natiketan sa busway ngayong umaga. Tanging mga bus, emergency vehicles, gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles lamang ang maaaring gumamit ng busway. Pinapayagan din ang sasakyan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. 5,000 piso ang multa para sa unang paglabag sa naturang patakaran. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Caloocan naman, huli sa buy-bus operation ang 2 tulak ng shabu. Nagbabalik si Hannibal Talete. Sa hudyat na kanilang asset, agad lumusob ang mga operatibang ito ng Caloocan Police sa gitna ng buy-bust operation sa barangay 160. Agad na pinadapa at inaresto ang 2 lalaki na nabilhan ng umano'y illegal na droga. Matapos posasan, agad silang kinapkapan ng mga pulis. Dito nakuha mula sa bulsa ng isang sospek ang sachet ng hinihinalang shabu. Aabot sa 107 gramo ang droga na may street value na 728,000 pesos. Nabawi rin mula sa mga sospek ang marked money. Ayon sa mga pulis, kilalang tulak ang mga sospek sa lugar. Pawang mga tiga Caloocan at Valenzuela ang mga customer ng dalawa. Malakihan po talaga yan. Dahil kasi po, nakikita ko po na talaga pong talaki po na nakuha namin sa kanila, talagang marami po silang paparokyanong binibentahan po. Napag-alaman naman na dati na rin nakulong ang isa sa mga suspect dahil din sa illegal na droga. Habang ang isa pa, labas-masok na rin sa piitan dahil naman sa pagsusugal. Itinatanggi naman ng mga suspect na sa kanila ang nakuwang shabu. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yung bintang nila sa akin. No comment lang po. Naharap ang 2 suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sugatan ng isang lalaki matapos mabagsakan ng tumumbang ilaw ng poste ang isang van sa EDSA Quezon Avenue. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakahinto ng abutan namin ang utility van na ito sa may bahagi ng EDSA Quezon Avenue pasado 3:00 kahapon. Dali-daling sinaklolo ng mga otoridad ng sakay ng van. Ang naturang sasakyan kasi, nabagsakan pala ng poste ng ilaw. Sugatan na nagmamaneho nito na si Ariel Managaytay, 29 anyos. Basag ang salamin ng pinto sa may driver's seat. Napaling din ang manibela matapos mabagsakan. Kwento ng amo ng driver na si Romel Apnel. Maghatid lang sana ng pagkain ng biktima ng madisgrasya. Ang poste, nahulog pa pala sa flyover. Nakita ko yung LED na nakailaw pa. Then nakita ko siya na duguan dito, dugon sa kamay. Tapos sabi ko, nagtanong ako ng ambulansya. Medyo nainip ako kasi syempre concern ko yung empleyado ko. Kaya ako na yung personal na nag-insist na ilipat ko sa isa kong sakyan na gamit na pagsundo sa kanya. Kinukumpirma pa kung MMDA ba o DPWH ang nangangasiwa sa street lights. At ayon kay Abnel, wala pa silang nakakausap mula sa panig ng gobyerno tungkol sa nangyari. Sa kabila nito, umaasa silang may tutulong sa pagpapagamot ng biktima. Yun lang, kung sino yung may-ari ng poste, kasi negligence din naman nila yun. Supposedly, dapat meron sila inspection kung worthy pa yung property nila, kung safe pa bang gamitin o hindi na. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagpatupad ng curfew ang bayan ng Liloan sa Cebu matapos ang insidente ng pamamaril na ikinamatay ng isang menor de edad na babae.
Ang curfew ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ginawa ito para matiyak na hindi mapapahamak ang mga bata. Patay ang isang 16 anyos na babae ng paputukan ng hindi pa nakikilalang salarin. Ang grupong nagiinuman sa isang convenience store sa Liloan noong May 9. Nagtamo ng 2 tama sa dibdib ang babae na kanyang ikinasawi. 2 lalaki pa ang nabaril din pero stable naman ang kondisyon sa ngayon. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, may nakitang kaulapan sa Luzon at Mindanao na posibleng magdala ng pag-ulan. Gayunman, hindi naman daw ito tatagal ng maghapon. Frontal system naman ang magpapaulan sa Batanes at Cagayan. Nakakaapekto pa rin sa panahon ang easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Mananatili pa rin sa danger level ang heat index sa ilang lugar ngayong araw. Sa Dagupan City, posibleng pumalo ng 47 degrees Celsius ang heat index o damang init. 46 degrees Celsius naman sa Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. 45 degrees Celsius ang heat index forecast sa Catarman, Northern Samar, Borongan, Eastern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte. Hinagupit ng buhawi ang bahagi ng Pennsylvania sa Amerika. Sa isang video, kita pa kung paanong nabuo ang buhawi at tumama sa mga gusali. Nagliparan ang debris mula sa nasira nitong gusali. Ayon sa isang lokal na pahayagan, 2 ang napaulat na sugatan sa pananalasa ng buhawi. Isang simbahan naman at nasa 12 bahay ang napinsala. Nitong nakaraang linggo lang, sunod-sunod ang buhawi na humagupit sa Central United States. Kinukumpirma pa kung may mga Pinoy na nadamay sa pagtama ng mga tornado. Susunod, Gilas Pilipinas magpapalit ng ilang players 2 buwan bago sumabak sa Olympic qualifiers. Denver Nuggets nalusutan ulit ang Minnesota Timberwolves para maitala ang kanilang Western Conference Semifinal Series. Lalaking nahiyang makiusap na balikan ang nahulog na sapatos nag-viral. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Kinukuha ulit ng Gilas Pilipinas ang veteranong si Japet Aguilar para sa FIBA Olympic Qualifiers. Hindi kasi makakalaro ang Ginebra teammate niyang si Jamie Malonzo dahil sa injury sa tuhod. Pero hindi pa raw nakakakuha ng commitment ang koponan mula sa kampo ni Aguilar. Samantala, posibleng makalaro sa qualifiers ang isa pang big man na si AJ Edu. Malapit na raw kasing matapos ang rehab niya mula sa meniscus injury na kanyang natamo sa Japan. Ang qualifiers ang huling tsansa ng Gilas na makapasok sa Paris Olympics sa Hulyo. Nakatakda silang mag-assemble sa June 21 bago lumipad pa Europe para sa serye ng tune-up games kontra mga ibang national team. Tabla na ang serye sa pagitan ng Denver at Minnesota Timberwolves matapos magwagi ng Nuggets sa Game 4, 115-107. Iniskor ni MVP Nikola Jokic ang 16 sa kanyang 35 points sa fourth quarter ng laban para madala ang panalo. X-factor naman si forward Aaron Gordon na nagtala ng 27 points at isang beses lang sumablay buong laro. Dahil dito, 2-2 na ang semifinal series ng dalawang koponan. Babalik na sa Denver ang serye para sa Game 5. Tuloy naman ang playoffs ngayong araw para sa Game 4 sa pagitan ng Boston Celtics at Cleveland Cavaliers at Game 4 ng Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks.
Papayag ba kayong sumali sa kompetisyon ng pagiging mahiyain? Pero mamaya tingnan nyo tong lalaking to, ha? Yan ang makakalaban nyo kung papayag kayo. Mukhang mas pipiliin na lang kasi niya maglakad ng kulang ang sapatos kaysa makisuyo. Alam mo, Jess, todo relate nga yung mga introverted na mga netizens natin sa struggle is real ni Kuya. Sa video na ito, makikitang iisa na lang ang suot na sapatos ng lalaking si Selwyn habang nakasakay sa likod ng tricycle. Papasok na raw sana si Selwyn nang mahulog sa biyahe ang kapares na sapatos. Nahiya na raw si Selwyn na makiusap sa driver na balikan nila ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil na-reunite naman ang pares ng sapatos. Kwento ni Selwyn, sumakay na lang siya ng panibagong tricycle para balikan daw ang sapatos. Buti na lang daw, may nakapagtabi nitong nawawalang sapatos ni Selwyn. Ganun talaga tayo mga Pinoy, mahiyain. And at the same time, nakakaya nga naman dun sa dahil kada minuto, importante sa tricycle driver. Oo, totoo. Saka lalo kung mabilis yung takbo ng tricycle. Pero at least meron naman pala siyang Cinderella moment. Yes. Na-reunite sa sapatos. Ayan. Buti na lang may nagtabi. Kasi nga naman anong gagawin dun sa isang pares. Babae kaya yung nagtabi? Joke lang. Hindi natin alam kung single si Alvin. Susundan natin yung storya. Hanapin natin kung Cinderella talaga. Maganda yun, ha? At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.